Mula sa mga palasyo at dating tirahan ng mga hari hanggang sa isang minahan na pwedeng tikman. Ilan lang po yan sa mga pwedeng pasyalan sa Poland na siya ring lugar kung saan ipinanganak si Pope John Paul II. Makitour po tayo sa Best of Poland sa pagtutok ni JP Soriano. Welcome to Poland, ang tinaguriang the land of vast fields kung saan hindi lang maganda ang tanawin. May aral ding hindi dapat malimot sa sinapit itong kasaysayan. At inspirasyong mahuhugot sa pinakamamahal na Santo Papa ng mundo na dito isinilang. Simulan natin ang tour sa Castle Square, Poplac Zamkowu. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Castle Square na bahagi po ng Old Town dito sa Warsaw, Poland, na bahagi po ng UNESCO World Heritage Site. Nawasak ang Royal Castle at ang buong Old Town ng ikalawang digmaang pandaigdig, pero matiyagang itinayo ng mga Polish at isa na sa hinahangaang historic reconstruction sa mundo. Mula sa Castle Square, matutunton ang Royal Route na nag-uugnay sa mga dating tirahan ng mga hari, kabilang ang isang palasyong hindi nasira ng gyera. Narito po tayo ngayon sa Wilanów Palace. Dito po tumira ang mga hari at kanilang pamilya noong 17th at 18th century dito sa Poland. At matapos nga po ang monarchy noon ay napunta ang property na ito sa mga aristocratic family. Tinatawag ding Polish Versailles ang palasyong itinayo noong 17th century para kay King John III Sobieski. So sa labas naman, yung kanilang garden na na-preserve nila yung ganda at itsura. Dito nila ginagawa yung kanilang mga royal parties, royal events noong 17th at 18th century. Sa Royal Łazienki Park naman, binubuhay ang musika ng Polish composer na si Frédéric Chopin sa pamamagitan ng libreng piano performances sa paanan ng kanyang monumento. Sa bayan naman ng Wieliczka sa Southern Poland, may nakatagong mundong mahigit 7 siglo ng hinuhubog ng tao at pwedeng tikman. I encourage you to lick the walls too. Lick the walls? Yeah, Really? because Isa kasi itong minahan ng asin na unang nag-operate noong taong 1295. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Wieliczka Salt Mine sa Kraków, Poland. Isa po itong UNESCO World Heritage Site at meron po itong lalim, itong salt mine na ito na 327 meters. Hanggang 1990s, naglimina po sila ng asin dito sa salt mine na ito. watch me. Yummy. Pure salt, right? So everything is edible. Anyway. But you have to lick your finger first. Okay. And then, No, lick it again. yes. Yeah. Sa bahagi ng minahan na may 100 metro ang lalim ay underground cathedral, sumasalamin sa laki ng porsyento ng populasyong puro Katoliko. Nililok na asin ang sahig at altar nito. Gayon din ang mga imahen at eksena mula sa Biblia pati mga chandelier na yari sa pinakinis na salt crystals. Likha sila ng mga minero at patunay sa kung paanong noon pa lang meron na silang konsepto ng work, life, and faith balance. May relic din ng dugo sa mismong altar, si St. John Paul II. Bilang pagpupugay po kay Pope John Paul II, the St. John Paul II na ngayon, gumawa po ng rebulto at sculpture sa kanya dito sa Wieliczka Salt Mine. Ito pong rebultong ito ay yari rin po sa asin. Ngayon, tigil operasyon na ang minahan, pero buhay ang kasaysayang inukit na hindi lang ng mga kamay, kundi tiyaga at imahinasyon
at pananampalataya. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.